At ano ang higit sa lahat o pangunahing naituturo ng mag-asawa habang lumalaki yung kanilang mga anak? Ayon sa binasa po natin, yung aral ng ating Panginoong Diyos. Mhm. Yun ang pangunahin na dapat na ginagamit ng mga magulang na panuntunan sa pagtuturo at pagpapalaki sa ating mga anak. Kaya kung masigasig natin tinuturuan ng ating mga anak, mga mahal po naming mga listeners and viewers, lalo na po sa panig ng mga magulang na nakikinig at sumusubaybay sa atin, tinuturuan natin sila ng kagandahang asal, Mm. hinuhubog sa mabuting karakter at pagkatao na tama naman po yun. Pero sa ibabaw po nito, dapat ay maturuan sila ng mga aral, dalisay na mga aral ng ating Panginoong Diyos. Ano pa ang magkatuwang na pananagutan ng mga magulang sa kanilang mga anak ayon sa Biblia? Sa ikalawang Korinto 12 at 14, ganito naman po ang pahayag sa atin ng Biblia. Pakinggan po natin. Ngayoy nakahanda na akong magpunta sa inyo sa ikatlong pagkakataon. Muli hindi ako magiging pabigat sa inyo, sabagat hindi ko hinahangad ang inyong salapi. Ang tanging nais ko ay kayo. Sa bagay, ang mga anak ay hindi dapat asahang magsustento para sa mga magulang. Manapay ang mga magulang para sa mga anak. Ang isa pa po sa magkatuwang na pananagutan ng mga magulang sa kapakanan ng mga anak ay yung pagpo-provide Mm. ng O kanilang pagsustento. ng kanilang mga pangangailangan. Sapagat ang sabi po sa talatang ito na ating binasa, ang mga anak anya ay hindi dapat asahang magsustento o mag-provide para sa mga magulang. Manapay ang mga magulang para sa mga anak. Kaya ang pananagutang ito ng mag-asawa, lalo na nga ng padre di pamilya o ng pangulo ng sambahayan, ay hindi dapat na iasa sa iba, halimbawa sa magulang o kaya ay sa biyenan, sapagat ito ay magkatuwang na pananagutan ng mag-asawa. Opo.